Okay mo. I gave my entire 30s. And? Halos wala na akong ibang nagawa. I mean, in my personal life, halos wala akong ibang kasi you have to focus eh. It's a full-time job. I gave my best years. So yung sinabi mong successful leaders, sino sila at namulat ka sa maging maayos na leader? Anong legacy mo? Ang lungkot naman, Well, parang ang bata mo pa para magka-legacy. Now you're very powerful because you're the mayor. Kaya mo siyang talikuran ng ganun lang? Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Galing siya sa kanyag na pamilya, sa showbiz at politika. At ngayon gumagawa siya ng sariling pangalan. Sabi nga, good governance dito sa Pasig. Mas makikilala natin si Mayor Vico Soto. Yan. Hi, Bernadette. Hello, Mayor. Hello. Salamat po sa pagpunta dito. Thank you. Super thank you. Lolo, ayan na si Mayor. Kumusta ba, Lo? Okay naman. Okay naman, Bob. Ito, sagot ng LGU lahat ng needs. But of course, to scale it up, we have to think about the model. Ang isang target po talaga namin, kasi sa Japan, meron sila yung parang daycare, ganito. At night, they go home. Meron din naman na permanent facility. Meron sila like for example, for dementia, or yung talagang wala nang mag-aalaga sa bahay, pero hindi na rin nila kaya yung sarili nila. Ikutin nga natin, It's, Mayor. sige. Ganda. Go So, ahead. bakit may bed kung hindi sila stay-in? Matutulog lang sila May dito? ibang cases kasi na meron kaming pinapa-overnight. Pag need talaga, wala talagang matuluyan, we will have them. Although we also have in the Kanlungan sa Pasig, dun yung mga permanent na wala talagang bahay. Pero yung design talaga niya, may sensors ng light, ng yung heartbeat, yung things like that, vital signs. So, nasa ilalim siya ng bed. So, it also helps us to reduce the need of healthcare personnel. Apo. Bakit po? Po. Salamin. Wala po kayong salamin. Ano, reading glass po ba? Wala yun. Opo. Nawala. Nawala. O sige, palitan po natin. Wala pong problema. Salamin po. Sige. Sige. Opo. Tatandaan ko po. I-ano po natin mamaya, ha? Sige. Okay lang po yan. Opo, walang anuman. Hindi ho. Ito, marami pong saksi. Hindi ko pwedeng kalimutan. Marami pong nakarinig. Huwag ka mag-alala. Opo. Opo. Okay mo. Naya. Mami, ba't ayaw mo bitiwan si Mayor? Teka, sandali lang po. Kausapin ko lang si Miss Bernadette, ha? Last term, excited na ako. Tumanda ka ba sa press tour? Oo. Imagine, I started at 29 years old. So, ngayon, ano na ako? 36. And my term at 38. So, I gave my best years. Actually, you did. Yung youth mo. I gave my entire 30s. And? Halos wala na akong ibang nagawa. I mean, in my personal life, halos wala akong ibang. Kasi, you have to focus eh. It's a full-time job. Siyempre, may gusto rin akong gawin na iba, di ba? But, hindi pwede. Kailangan focus. Kasi the people trusted you eh. Peak mo bilang bata, binigay mo dito. Bakit? Bakit yun yung naging direction mo? Kasi syempre, yung iba, bumabuelo pa eh. Di ba? Pero ikaw parang, alam mong ito na yung gusto mo? 10 years old pa lang daw, alam mong ito na gusto mo? Hindi naman. Alam kong gusto ko magtrabaho sa gobyerno
or to work with government somehow. That's always been my dream since I was 10 years old. Totoo naman yung part na yun. Pero kung ano exactly mangyayari, syempre di mo naman alam hanggat nandyan na. Ito yung naging open door para sa akin. Ako naman, pumasok lang sa open door, and when you're there, of course, you want to make the best of every moment and every opportunity. Hindi ko naman gagawin na half-hearted ang isang bagay. So I was given a chance to do this job. I want to do it to the best of my ability. Kapatid mo daw, si LA daw ang talagang inspiration mo. That's true. Or more than inspiration, ano ba ang tamang word na gamitin? Parang number one influence. Especially when it comes to government. Can you talk about your brother more? Kasi syempre unfair minsan dahil anak kayo ni Connie Reyes. Ganun lang nga kasimple yun. But put a face to your brother. He's 11 years older than I am. Of course, all my siblings have had a big influence on me. Pero yung kuya ko, pagdating sa interest ko sa buhay, sa kanya ako nakuha. Kasi 11 years older, syempre pag bata ka, pagka may kuya kang ganun, talagang gagayahin mo lahat eh. So, mahilig siya sa basketball, mahilig din ako sa basketball. Pinapanood ko siya maglaro, nag-AP pa yun eh. So, nahilig ako. Nahilig din ako. Hindi ako kasing galing niya, pero nahilig din ako. Tapos, pag uwi niya galing class, college na siya, grade school ako. So, kunwari summer ako, tapos may pasok siya. Bago siya umalis, magbibigay siya sa akin ng assignment. Basahin mo to. Oh, ganun siya. Kunwari, Article 6 ng Constitution. OMG! Seryoso yan. Oh, wow! Tapos ako, sa bahay ako buong araw, pag uwi niya, i-quiz niya ako kung binasa ko talaga. So sabihin niya, ilang taon para maging congressman? Anong requirement? Pag hindi ako nakasagot, syempre mahihiya ako. Alam mo yung game na SimCity? Yes! Yes. It's also one of my favorite games. Pero yung ginagawa ni Kuya nun, parang SimCity pero manual. Oh. Kumbaga parang siya yung nagsisimulate, tapos ako yung kung ano man, mayor or what, di ba? Ayan, nakakatuwa. Kaya ako naging interested sa government. Tapos pati yung election ng city, sisimulate niya. Bibigyan niya ako ng kunyaring kalaban. Ganun, nakakatuwa, di ba? Mga games na inimbento niya that led to me being interested in government. Si mama ko naman, number one yan na supportive eh. So, never niya ako pinilit sa isang bagay. Never niya ako pinilit sa isang sport or club. Basta kung anong gusto ko, go. Kung anong kailangan ko, go. Ganun lang talaga si mama. Stricto. Lahat kasi, alam mo, bait si mama mo eh. Like, very motherly. But, iba yung totoong nanay mo. Di ba? Mabisa mabait kasi ibang anak, very understanding. But with her children, ano yung style niya? Hindi ko alam kung paano kay kuya and ate kasi malaki din yung age gap eh. So, siguro, nung ako na baka nag-mellow down na rin. No? Ano, hindi naman. Pero siguro hindi na kasing strict. Oo. Pero ano pa rin. Ang question ko sa'yo, maganda yung mga schools na pinasukan mo, international school, no? But here you are faced with yung real issues, social issues. Paano mo napag-bridge yung gap na yun na privileged life, pero aware ka at the same time dun sa nangyayari sa paligid mo? Pwede, kailangan ma-experience din, diba? Kailangan to some extent, mag-iikot ka, kakausapin mo lahat ng tao, mula sa pinakamayaman hanggang sa pinakamahirap. Saka hindi dapat magmarunong. Kung hindi mo alam, magtanong ka, alamin mo. And I think one of the successes that we've had here in Pasig in the last 7 years, the reason why our programs have been very in tune to what people need and what they want as well. Kasi, siniseryoso namin yung konsultahan, siniseryoso namin yung, kumbaga, kung pwede, hindi ako yung mag-design ng program, kayo mag-design ng program. Maybe not literally, but pag may programa, may gusto kong gawin, o kahit sa mga problema na wala pang programa, kailangan alamin natin, pulsuhan natin yung tao, alamin natin exactly kung ano yung nararanasan nila.
At manggagaling sa tao yung nabuo natin. That's your style, leadership style, no? Tsaka araw-araw akong nag-iikot. Hanggang ngayon, na hindi naman ako for election sa 2028. But almost every day, I go around. Sometimes with the formal programs of the city, like we do a plan kaayusan every day. Saan ang galing yun? Yung consultative na pag-uugali mo? I mean, Siguro... like, not in politics, but somewhere it must have started somewhere. Well, maybe there's also an element of just being curious naturally. But beyond that, it's really from what I've seen with other successful leaders. Like in the Philippines, successful leaders in the Philippines, or ang peg ba natin sa ibang bansa? Kasi dito sa atin, ito yung, sadly, no? And ito prangkang usapan. Dito sa atin, pag politiko, iniisip, magnanakaw. Okay, not all the time, no? Especially, yun kasi yung nasa news eh. But you're saying... Not all the time, but maybe the impression or the stereotype, it came from somewhere. Hindi naman siya inimbento ng tao, di ba? So, hindi natin nilalahat, pero may pinanggalingan yun. So, yung sinabi mong successful leaders, sino sila at namulat ka sa maging maayos na leader yourself? Looking at examples like, Mayor Jesse Robredo before, kung paano siya, di ba, paano siya makipag-relate sa mga tao. I've never met him personally, but I've talked to a lot of people who knew him personally. And even here in Metro Manila, ang isa, anyway, I try to learn, ang point ko lang naman, sinusubukan kong matuto mula sa mga nauna sa akin. So, halimbawa, si now Senator Win Gatchalian, naging mayor siya 29 years old. I became mayor 29 years old. Pinalitan niya matagal sa pwesto na mayor. Ganun din ako. 27 years yung pinalitan ko na pamilya. Nung pumasok siya sa City Hall, lahat appointee ng kalaban niya. Nung pumasok ako sa City Hall, ganun din. So, I sought him out and asked him for advice. Even political advice. How did you deal with these people na loyal sa kalaban mo? Anong ginawa mo? Nagtanggal ka ba? Kinausap mo ba? Paano mo kinausap? And he was very generous and shared advice. So, yun yung mga, and I could name others. Pero ang point is, kailangan matuto tayo mula sa nauna sa atin. Best practices. Best practices, mistakes. If we can learn from your best practices, okay, madami ang susunod sa yapak mo. Transparency, live streaming, ano yung maipagmamayabang naman ng Pasig? When we talk about transparency, it's not just giving people data or information, but a part of our efforts to become more transparent is also to include people in the process. Ibig sabihin yung participatory governance. Wala kaming ginawang kakaiba. Wala kaming ginawang extreme. Baka nga wala kaming ginawang bago eh. But just by doing it and taking it seriously, we create a demand for better governance. At tingin ko yan yung kasi, okay, binuksan ko yung public bidding, tinanggal yung kickback, naglinis tayo ng gobyerno. These are things that can be reversed in the future. Pwede magkaroon 10, 20 years from now ng mayor na sasabihin, ayoko nang naka-live stream ang bidding. Ayoko nang may CSO observer sa bidding, which is what we're doing now. Babalik na tayo dun sa lumang estilo. Kailangan, tinataasan natin yung demand ng tao. Yun yung number 2. For better, more transparent, and more efficient governance, na kung dumating ang punto na magkaroon ng mayor na susubukan i-reverse yung ibang mga bagay na yan, yung mga ibang reformang na ipakilala ngayon, may magrereklamo. Gets ko na. May papalag. Parang pinakita mo na kung what we can be, why will you settle for less? Parang ganun, yes. In terms of, baka mapasayaw tayo dito. Ano ba yun? May intermission number po kami. May talent po pala si Mayor. Go, Mayor! Para sa'yo ang laban na to. Hindi ako susuko, isigaw ko sa mundo. Showbiz,
Papa mo, mama mo, showbiz. Bakit hindi? Hindi lang... Munti ka pang ma-discover na artista. Never. Wala man lang nakakita sa yung manager? Hindi ko alam. Pero pag ini-invite ako ng parents ko, lagi naman akong tumatanggi. Ayoko talaga. It's not for me. It was never in my horizons. It's not in my interests. So, kanya-kanya lang naman tayong interest. So, hindi naman din nila ako pinilit. Si Senator Soto, do you know anything about the history of your family na, na-inspire ka rin ba to go into politics because of that You're referring family background? to Vicente Soto Sr., who is my great-grandfather. Vale. Of course, I never met him. He passed away decades before I was born. But I studied history in general. Siyempre, kasama sila doon. Pero hindi naman yun yung dahilan. Ito lang talaga naging government talaga yung gusto ko maging trabaho, career. And gusto mo talaga local? Kasi ang next kong tatanong, Senado, Legislative, yan ba ay papasukin mo din? Probably not. Hindi ko gusto yung ganung trabaho eh. Mas masaya ako dito sa executive. But, eventually, there are other things. Diba? Hindi naman pagtakbo lang eh. Hindi naman pagiging politiko lang ang government eh. Government is such a big, diba? Ang daming ibang pwedeng gawin. Iba yung governance, iba yung power. Obviously now, you're very powerful because you're the mayor. Kaya mo siyang talikuran ng ganun lang? Yes. Sa akin, di siya mahirap. And gagawin ko nga siya sa 2028 eh. But Sa akin, wala naman issue doon. Sinabi ko na gagawin ko siya. Madali lang. Kasi, ano may isang problema talaga. Di ba sabi nga, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. And, as much as you would like to think the best of yourself, I want to think the best of myself. But the reality is, there are certain truths that apply to everyone. Once you're in power, at some point, may magbabago rin sa'yo eh. Kahit sabihin mo, grounded ka, I try to keep myself grounded, I try to keep myself accountable. And I think, maybe compared to others, medyo naka-steady lang naman ako. Pero, kailangan ko rin, I think it would be a good thing. Pagkatapos ng 9 na taon, take a step back and reassess. Sa tingin ko, maganda yun. And that's also why, I believe in term limits. Kung talagang effective yung ginawa ko ngayon at yung mga reformang ginawa ko ngayon ay maayos at pangmatagalan, ang tunay na test dyan ay pagwala na ako. We should stop being too personality-based in our politics and in our governance. Sana po, pare-pareho tayo na naghahangad na inaasam-asam natin ang isang mas maayos na Pilipinas. Alam mo, refreshing to hear that given that you are a personality yourself. That's part of the weakness of our system eh. Kasi wala tayong malakas na political parties na ideology-based o na issue-based. We're too personality-oriented. Hindi tayo dun sa policy, diba? Hindi tayo dun sa... yun yung nagiging weakness natin eh. Kaya ang nangyayari, madalas din tayong... But it worked to your advantage. To some extent, yes. Kasi syempre nakikita ng tao, gwapo, anak ng Vic Soto. I mean, tanggap mo yun? Yes, of course, to some extent, totoo yan. Pero yun nga yung sinasabi natin, yun ang problema. That's not necessarily a good or bad thing if you look at specific scenarios, di ba? Pero hindi yan maganda. Mali yan. At kaya tayo nandito ngayon, kung nasan tayo, kaya mabagal ang pag-unlad natin kumpara sa ibang bansa, kasi nga ang hina ng sistema natin, ang hina ng, we're too personality-oriented, or, diba, how do you win in Philippine politics? Either you're the incumbent, you control the machinery, you have the money, you'll spend 1 billion pesos for a post, or
is the personality. So it's either or combination of those three. Wala nang ibang paraan eh. Tell me how you won. But of course, there are outliers. I'm hesitant to name names kasi baka after 2 years ay di pala okay yan. Pero may mga nakita naman tayo even noong 2025 na hindi gumastos na malaki, hindi masyadong kilala, pero dinaan sa sipag, nanalo. So we continue hoping. So anong legacy mo? Ang lungkot naman, parang ang bata mo pa para magka-legacy, para pang matandang tanong. Pero ikaw na ang nagsabing tatalikod ka sa politika for now. I mean, di ko naman sinasabi. Malay mo, after 9 years, after 18 years, I don't know. Di ko naman alam what the future holds. I'm not saying never. But I'm saying 2028. It's time for me to take a step back, evaluate everything, my politics, my life, diba? Everything. But with that said, hindi naman ako titigil magtrabaho eh. Titigil lang ako sa politika. Pero yun yung, kung sino kukuha sa akin, di ba? Oo. Pero marami pa akong ibang gustong gawin. Kasi yung iba hindi ko masyado kinikwento publicly. Kasi parang at this point, baka parang di pa maintindihan siguro ng iba kung ano yung ibig ko sabihin. So, sa susunod na lang siguro yung iba. But teaching is definitely one of the things that I will be doing. Kasi hindi nila alam na nagturo ka. Maiksing panahon lang yan eh. Kasi ang plano ko nung konsehal ako, di naman kasi ako nagpaplano tumakbong mayor nun eh. Just one thing led to another and we felt that it was the right opportunity for someone to challenge the incumbent here in Pasig. Kaya tumuloy ako noong 2019. So what do you want the future generation to learn from you? Hopefully more will engage the government. Hopefully more will participate. Whether it's the NGO work, tapos mag-participate ka sa City Development Council mo, sa locality mo. Batang-bata ka pa, pero kapag tumanda ka, ano yung gusto mong kwento ng buhay mo? Parang pinag-retire mo na talaga Hindi, ako. pero kasi inisip ko, ito palang nakikita natin. Ang dami pa sa buhay mong mangyayari. But if you can hope. Yeah. Honestly, kasi hindi ako masyado concerned sa ano magiging personal legacy ko or kung anong sasabihin ng tao tungkol sa akin or parang okay, naiisip ko siya paminsan pero hindi siya importante sa akin. Importante sa akin ano yung kumbaga nung nandito ako, nung dumaan ako sa posisyong ito, ano bang ginawa ko ba yung best ko? Yun lang naman. So if I did my best, whatever the results are, I'm not going to stress about it. I'm not going to worry about what you want to call my legacy. Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo, ganyan ang Pilipinas. And that's the other side of Pasig Mayor Vico Soto. Sa'yo ako, Hindi, sa'yo ako. just be. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako.